Ay, mga kaabno. So, ngayon, may kwento ako. Kanina, habang nag-scroll ako, may nakita akong post sa FYP, sa FYP ko. Yun. Tapos, yung post na yun, about sa love letter. Siyempre, natuwa ako kasi nag-flashback ako. Parang, inisip ko, parang may naalala ako. Siyempre, mahilig akong bumalik sa nakaraan. Charot. Ngayon, inisip ko talaga ng inisip. Sabi ko, nagulat talaga ako. Sabi ko, love letter, love letter. Isip ko, gosh, naalala ko. Oh my God. And then, about yun sa crush ko. Lalaki siya, lalaki. Ngayon, sabi ko, hala, grabe. Pogi pa rin niya. Charot. So, tuloy natin ang kwento. E di, syempre, nag-isip-isip na ako. Kwento ko to, yung tunay na yung nangyari. Nung grade 5 ako. Basta grade 5 ako nun, eto na nga, simula na ang kwento. Nung grade 5 pa ako, basta may nag-invite sa amin na isang tao. Isang tao ba yun? Basta, may nag-invite sa amin na mag-church daw. Church, kung taga Santa Elena kayo or taga Iriga kayo, alam niyo itong lugar na to, sa San Juan. Sa San Juan, sa may basketball court, diretso ka lang doon. Basta doon. Doon ang church nila dati. Ngayon, nandito na sila sa Santa Elena, doon sa amin, mismo sa amin, Kanaka Street, Zone 6, yun. Ngayon, in-invite na nga kami. Linggo, kada linggo, nagsisimba kami. Yung unang araw ng pagsimba namin doon, siyempre kinakabahan ako kasi first timer namin doon. Basta may mga kasama ko, yung ate ko, yung bunso. Tapos basta madami kami. Sinusundo kami doon sa amin. And then, pagkatapos namin magsimba, di madaming tao, siyempre. Alam mo yung yung parang children's participation. Basta may gayon. Basta may mga gayon na nangyayari pag sa church, Christian Bible Church. Basta mga gayon. Ganun ang pangalan ng church nila. And then, sumama ako doon. Ano pa kasi mga bata-bata pa, kailangan ng mga bata-bata pa. Bata pa naman ako noon Tapos, kasama ko ng mga kapatid ko. Tapos may isang guy, May isang guy na nakakaan ng tingin ko, Yung guy na yun na yun. Siyempre kasama siya doon kasi bata pa siya. Siyempre mga bata pa kami Ayun. Tapos, siyempre magkatabi kami kasi parang, hindi, matangkad siya. Tapos ako, konting gayon na. Ngayon, siyempre magkatabi kami. Sabi ko, kilig ako As in, hindi ko mapigilan yung sarili kong kiligin. Bata pa ako nun, landi ko na. So, tuloy natin ang kwento. And then, siyempre, nagpa-practice na kami nun. Kasi kailangan kapag, mga 10 or, mga 10, kailangan na namin pumunta doon sa loob. Kasi iba yung practicean, iba yung sa pinakamismong loob ng simbahan. And then, ang ginawa namin, syempre nag-practice. Tapos may sayaw kaming hindi naman yung total sayaw, basta may practice kami about sa mga holding hand. Doon na nagsimula ang aking crush era. Tapos, yung lalaking yun, syempre pogi, singkit, may nunal sa Siyempre, kinikilig ako. Kaso, tomboy-tomboy kasi ako dati nun. Siyempre, hindi niya halata.
Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko nun nung hinawakan niya ang aking kamay. Parang feeling ko, ako yung una niya. Tuloy na natin ang kwento. Ngayon, basta nag-practice na kami hanggang sa nakilala ko siya. Doon na kami nun sa Santa Elena kasi lumipat na sila ng ibang church doon sa mismo sa amin. Syempre, good news yun sa amin. Ngayon, takal. Ngayon, ano, simba kami ng simba kada linggo, sinusundo kami kasi may pasok pa naman kami nun. Basta mga summer nun, doon na kami nagsimula na magsama kada linggo sa practice namin. Tapos, hindi pa niya ako kilala, hindi ko rin pa din siya kilala. Kasi nga, hindi ko alam kung anong pangalan niya sa Facebook. Facebook ba? Meron pa Facebook nun? Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Nalaman ko lang nung parang may tumawag sa kanya. Siyempre, ako, kilig. Tapos, nagsisimula siya basta may siya, dalawa kasi ang pangalan niya. Isang R, tapos J. Yung J ang ginagamit niya. Tapos, ang gaganda ng mga kapatid niya, ang popogi. Hindi mo talaga alam kung sino pipiliin mo. Siyempre ako, bata pa ako nun. Siyempre siya ang pinili ko. Ayun, tuloy na natin ang kwento. Way back, ano ba yun? Petsa? Way back, grade 5. Grade 5, grade 4. Basta ganun. Huwag naiintindihan. Ngayon, syempre lagi ko na siyang nakakasama. Yung mga practice namin. Ngayon basta nag-practice kami ng practice. Lagi namin sinasayaw yung holding, ano nga yung kantang yun? Parang mga but I want to share my friend. Yun, pag friends na, holding hands ba? Hindi, parang akbay ata yun. Basta, ganun. Siyempre ako, kinikilig ako deep inside, pero acting normal. Kunwari, hindi tayo kinikilig. Ngayon, naisip-isip ko nun, nung bata ako, gumawa ng love letter. May mga uso bagang envelope na may mga kasamang sulat. Parang papel na may sulat din sa loob. Basta yun. Mamaya papakita ko sa'yo kung anong itsura nun. Dinadagdagin ko yun. Nagsusulat ako ng mga, ng mga sulat sa papel. Yung mga sasabihin ko. Kasi yung isa, yung papel na iyon, may sulat na yon. Ang bango niya pati Tapos sulat ako ng sulat, mga hi crush, sana maging magkaibigan tayo, mga gayon. Tapos may mga time na, hindi mo pa ako kilala, pero ako kilala kita. Tapos, unang bigay ko na ng love letter, basta, linggo yun. Hindi ko naman tandaan kung anong date yun. Basta, kinikilig ako. Nagbigay ako ng love letter sa kanya. Hindi pala ako nagbigay. Ang kapatid ko, kasi kinuha niya. Kinuha niya yung love letter na yun. Binigay dun sa crush ko. Di syempre ako, yang hiya ako nun. Nagtago ako kung saan-saan. Tapos tinitingnan ko kung ano magiging reaction niya. Tapos, yung mama niya tumigil. Binasa niya, yung sulat. Alam mo ba yun? Yung mama niya ang unang bumasa. Saka binigay dun sa isa. Nakakahiya yan, Basta linggo-linggo ako nagpapadala ng love letter. Ma-appreciate niya kaya yun. Basta lagi ko siyang ina-admire nung bata pa ako. Until now. May jowa na siya. Friend ko siya sa Facebook. Sa main account ko. Friend ko yung jowa niya. Kaya nakikita ko siya sa may day ng jowa niya. Pag magkasama sila, nagde-date sila. I'm so happy na meron na siyang girlfriend. Describe ko lang yung itsura niya ngayon. Kung dati, ang liit-liit pa niya dati, tapos maputi, singkit. Tapos, may dimple ba yun? Wala. Hindi, may nunal yun. Hindi ko alam kung saan. Tapos, iba siya magsalita, ang tahimik niya dati.
Ngayon, te, ang sobrang ingay na niya. Tapos palabiro, basketball player pala siya ngayon. Basketball player. Kasi dati nag-aaral ata yun sa, saan ba yun? Ewan, tapos yung mga ate niya, kilala ko pa din, yung panganay, yung sunod, basta lahat, kilala ko sila. Inad ko yung kuya niya, nung nakaraan. Kinonfirm ako nung isang kuya niya. Yung iba kasi, deadma, di ako in-accept. Pati siya hindi niya ako in-accept. Okay lang. Pero masaya naman ako sa kanya. Masaya naman ako sa mga na-achieve niya. Masaya ako sa mga naabot niya. At maaabot pa. Ang itsura na ngayon, be, matangkad. Ang laki na ng katawan. Pero mataba pa rin ang tiyan. Sorry. Pero te, pogi pa rin. Sobrang pogi niya, te. Pakihanap nga yung lalaking iyon. Ang pangalan niya is letter J ang pangalan niya. At ang apelyido niya is Secret. By the way, ang tatay niya at ng nanay niya, kilalang kilala sa Iriga kasi sila, basta counselor sila sa amin. Tapos yung papa niya, namatay siya. Kasama ka pa kami nung naglibing nun. Sad to say, but, basta. Tapos yung mama niya, until now, maganda pa rin, kulot pa rin, hanggang slay. Yung nanay niya, pa rin, tumatakbo pa rin ata yun sa counselor. Tapos yung anak niya din, tumatakbo din. Sumunod sa yapak ng tatay niya at nanay niya. Yun. Ang galing, diba? By the way, kung sino man ang makahanap sa lalaking iyon, paki-comment. At syempre, may sasabihin ako sa kanya. Ikaw naman, kuya, alam mo ga, ako yung napapadala ng mga message, ng mga letter. Alam mo kuya, ako yung napapadala ng mga love letter noong mga bata pa tayo. So, hindi mo ata ako nakikilala kasi nga, hindi mo naman ata ako napapansin. Siguro nakikita mo ako pero hindi mo ko napapansin. Mga gayon. Nako. Pero goods lang. Kasi nga, syempre, crush lang naman kita. Sino ba naman ako? Hindi mo naman ako crush. Diba? Sa pangit kong yun, sa dugyot kong yun, magiging crush mo rin kaya ako? Pero masaya akong nakilala ko siya kasi syempre, nagkaroon rin ako ng inspirasyon, mabuhay. Hindi. Nagkaroon rin ako ng syempre, nagkaroon ako ng inspiration na, lumablay. Basta mga ganyan. Basta man, ang dami kong natutunan about sa crush, love, lahat. Para sa kuya, wag mong sasaktan yung jowa mo. Kasi ikaw na yan estes siya na yun Ganda pa naman nun. Huwag kang loloko-loko. Hindi. Susubok kita kay God. Christian ka pa naman. Walang manloloko sa mga Christian. Tanda mo yun, ha? Nasabi ko sa'yo. So, yun lang. Sinare ko lang yung about sa love letter na yun. Until now, kinikilig pa rin ako, syempre. Paskin Until now, pero syempre, may jowa na ako. Kahit pa paano. Goods naman ako. Wala naman akong balak syutain yung bonak. Crush is paghanga. Walang ibang meaning yun, be. Kung bibigyan mo ng meaning, ikaw na bahala. Nasa sa'yo naman yan.
So, yun lang. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para laging ang update sa mga panibagong videos ko. Bye!